Ang sabi doon, ang pangalan niya ay Presidente Noynoy Aquino. Presidente siya ng Republika ng Pilipinas. So, anong pangalan niya? Benigno. Benigno Aquino III. Diba? Tama ba yan? Ano ang kanyang posisyon o kanyang katungkulan? Presidente. Ano ang kanyang sinasakupan? Philippines. Republic of the Philippines. Yun yung kanyang selyo. Yun ang kanyang seal. So, ang tatak, mga kapatid, ito'y naglalaman ng pangalan ng Diyos, yung kanyang otoridad, at yung kanyang sinasakupan. Saan po natin makikita itong tatak na ito? Pinag-aralan po natin nung una, ang tatak ng Diyos ay ang alin? Ang Sabat. Di ba? Alala ninyo? Ano ang sabi ng Biblia? Sa Ezekiel chapter 20 verse 12, bukod dito, ang sabi ng ating Panginoon ay ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Ano daw po ang ibinigay ng Diyos sa tao? Sabat. Ang aking mga sabat. Upang maging tanda sa akin at sa kanila. So, yun po palang sabat, mga kapatid. Yan ang tanda ng Diyos sa akin at sa kanila. So, makikita ninyo yung naka-enclose. Yung sabat, yan ang tanda ng Diyos, ang sabi niya, sa akin at sa kanila. Tanda. Di ba yung tanda tinatatak yan? Ang sabi kanina nung binasa natin, nasa noo. Pag sinabing nasa noo, mga kapatid, kung babasahin ninyo ang aklat ng Deuteronomio, pag nasa noo, pinaniniwalaan. Hindi po ito literal na nakatatak, sabat. Sabi niya, tingnan ko ngayon sa'yo, meron ba nakasulat? Wala naman, di ba? Ang ibig sabihin po, noong nakatatak, ito ay pinaniniwalaan mo sa isip. Pinaniniwalaan mo sa isip. Siyempre, pag pinaniniwalaan mo, ano ang kasunod doon? Ginagawa mo. So, ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tanda ng Diyos sa ating noo, pinaniniwalaan mo na ang Sabat ay siyang ikapitong araw at dapat nating tuparin. So, pinaniniwalaan at tinutupad mo. Yun ang pagkakaroon ng tanda o tatak ng Diyos, mga kapatid. So, dalawang issue. Kung ang tanda ng Diyos o ang tatak ng Diyos ay isang araw, siyempre, ang counterfeit na tanda o tatak ng kalaban, araw din. Malinaw yan. May kaugnayan po yan doon sa 666. Kung ang Sabat na siyang ikapitong araw ang selyo ng Diyos, nandoon anya yung kanyang pangalan, yung kanyang pagiging manlalalang, at yung kanyang nasasakupan langit at lupa. Yun ang sile. Kung sa presidente, Noynoy Aquino, President of the Republic of the Philippines. Makikita nyo sa utos, sa Sabat, Exodus 28-11, makikita ninyo na siya ang Panginoon na lumalang ng langit at lupa. Yun ang selyo. So, alin ang selyo ng Diyos? Ang Sabat. Yan ang tanda ng Diyos. Kapag yan ay naitatak sa ating noo, ang ibig sabihin, pinaniniwalaan, ginagawa. Pansinin nyo 7. Bakit doon sa Apokalipsis, ang tanda ay 666? Di ba? Makikita natin mamaya. Okay. Now, so medyo may idea na po tayo. Ang kaaway, meron siyang counterfeit, mga kapatid. Tingnan natin ngayon yung tatak ng hayop. So, alam na natin kung ano yung tatak ng Diyos, no? Ano po ang tatak ng Diyos? Sabat. Okay. Pakatandaan nyo po yan. Nasa Biblia yan. Pag-aralan naman natin ngayon ang tatak ng hayop. Mark of the beast. Okay. Ano ba sabi? Sa Apocalypse 13 ay merong isang hayop. Una. Pangalawa, dun sa verse 11, merong ikalawang hayop. Pero pag-aralan muna natin yung unang hayop, mga kapatid, no? Yung unang hayop. Okay? So, ano po sabi? Sa Apocalypse, sino ang hayop? Para malaman natin kung ano yung tatak, kailangan pag-aralan muna natin sino yung may tatak o yung nagpapatatak. Sino yung hayop?
na nagpapatatak. Number 1, ano pa? Ano ang tatak ng hayop? Siyempre, kailangan din natin malalaman yan. So, tingnan mo natin sa verse 1. Kaya nga, buksan na ninyo ang inyong Biblia. Babasahin na lamang po natin, pero gusto ko susundan din po ninyo dyan. At siya'y tumayo. Ang sabi dito, sino po? Yung hayop na iyon. Tingnan nyo yung ulo, no? Pakita na ba kayo ng hayop na ganyan? Ha? Wala pa, no? Yung aso, isa lang ulo. Pusa, isa lang. Pero ito ay napakaraming ulo. Meron siyang 7 ulo. Basahin natin. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, sa dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat. Ha? Na may 10 sungay at 7 ulo. Aba, pagka nakasalubong kayo ng ganitong klase ng hayop, milako kakili. Yan ka kami lang kakili. Masakit. Ale, manalakad ka buwak at sigurado may tapusan yun. So makikita natin, nakakatakot ang hayop na ito. Meron siyang 7 ulo at 10 sungay. Parang kagaya dun sa Daniel, no? Mga simboliko. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. Parang mga korona. Ayun, no? Ayun, no? 10 yan. Kasi 10 yung sungay, meron 10 diadema, merong 7 ulo. At sa kaniyang ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ba? Sa mga ulo daw ay merong pangalan ng kapusungan. Pag sinabing kapusungan, blasphemy. Ha? At ang hayop na aking nakita ay katulad ng leopardo. Ba? Leopardo. Yun daw hayop na ito, kamukha ng leopardo. Tingnan niyo yung katawan niya. Katawan ng leopardo. Pero yung ulo, ang sabi dito, at ang kanyang mga paa ay gaya ng oso. Tingnan niyo yung paa niya. Gaya ng oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Tingnan niyo yung bibig niya. Gaya ng bibig ng leon, yung kanyang paa, gaya ng paa ng oso. Pagkatapos yung kanyang katawan ng leopardo. Kita nyo? At ibinigay sa kanya ng dragon. Sino yung dragon? Si Satanas. Kumakatawan din ito sa Roman Empire. Ang kanyang kapangyarihan at ang luklukan at ang dakilang kapamahalan. Ibig sabihin, itong hayop na ito tumanggap ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan galing sa dragon, napunta sa kanya. Okay, tingnan natin. Sa aklat ng Daniel, pinag-aralan natin nung una na meron ding 4 na klase ng hayop. Sa Daniel chapter 7, merong una, itong tinatawag nilang lion na kumakatawan sa Babylon. Pangalawa ay isang oso na kumakatawan sa Medo-Persia. At pangatlo, isang hayop na merong 4 na ulo at 4 na pakpak. Ito po ang Gresya. At ang pang-apat ay isang pakilakilabot na hayop. Ngipin ay bakal, meron 10 sungay. Ito ang Roman Empire. Di ba? Alala nyo? Nag-aralan din natin yan. Kita natin yung unang hayop ay kagaya ng isang leon, yan ang Babylon. Ang pangalawang hayop na merong kagat-kagat na 3 tadyang ay ang Medo-Persia. Ang pangatlong hayop na merong 4 na ulo at merong 4 na pakpak ay ang Gresya. Bakit 4 ang ulo? Kasi nung namatay si Alexander the Great, dahil sa kanyang sobrang pagiging manginino, namatay siya, pinaghati-hati, no? Nagaway-away yung kanyang 4 na general. Kaya 4 na ulo. Kaya natalo rin yan di ba? Natalo ng Roman Empire. Ito po yung kilakilabot na hayop na may ngiping bakal. Kaya ang Rome, bakal ang gamit nila, di ba? So, makikita natin yung 4 na hayop, makikita din natin sila doon sa Apocalypse 13. Di ba? Kikita ninyo? Meron siyang katawan na ang kanyang katawan ay leopardo. Pangatlong hayop yan. Ang kanyang mga paa ay paa ng oso. Pangalawang hayop yan. Yan ang Medo-Persia. Ito namang isa ay Gresya. Yung kanyang mga bibig, ang sabi, ay ano? Lion. Lion, di ba? Yun yung Babylon. Tapos merong 7 ulo. Bakit 7 ulo? Isang ulo, tingnan nyo isang ulo ay Babylon. Di ba yung unang hayop, isa lang ulo. Yung pangalawang hayop, ilang ulo? Isa lang, oso. Yung pangatlong hayop, ilan ang ulo? 4. O dagdagan natin, 1, 2, 3, 4. O di 6 na.
Yung pang-apat na hayop, ilan ang ulo? Isa o di 7?